Okay. So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So balita po ngayong araw na tumaas po yung inflation, tumaas po yung utang ng Pilipinas ng 15 trillion, no? 15.1 trillion ata yung tinaas. So syempre, nagreklamo na naman yung mga DDS. Nagreklamo na naman yung mga walang alam sa economics. Wala ko, hindi naman ako ganun katalino sa economics, no? Pero kahit naman papaano, may alam tayo ng konti dyan. Ano ko BSBI graduate ako major in marketing ako So kahit papaano, meron tayong alam dyan. So kasi mga kababayan, no, pakita ko lang sa inyo muna, no? Una kasi, okay. So nung nakaraang March kasi April na ngayon, di ba? Data from Bureau of the Treasury showed the government jacked up its debt payments in 2023 by 24%. To a high of 1.6 trillion from 1.29 trillion paid in 2022. So mga kababayan kasi nung last year, nagbayad po ng utang ang Pilipinas ng 1.6 trillion. So mas mataas po ito ng 1.29 trillion kumpara nga po nung 2022. So ang unang punto natin dito mga kababayan, bakit nyo masyadong nirireklamo yung utang ng Pilipinas na lumolobo? Kanino ba nagsimula yan? Kanino ba nagsimula yung utang ng Pilipinas? Di ba kay Duterte? Di ba? So ngayon, ba't yung nirereklamo ngayon na ay tumaas ang utang natin? Ang iniwan ni Duterte yung utang, di ba? 12 trillion? So ngayon pag-usapan ngayon natin yan, no? Okay. So kasi mga kababayan kasi ito yung balita ng isang araw. Okay. 15 trillion and counting, Philippine grapples with soaring debt. So ngayon, ang isipin ng mga tao, ito hindi ko naman sila sinisisi, no? Ang iisipin ng mga tao, ay, lumalaki na pala yung utang ng Pilipinas sa ibang bansa. Ganun yung utak ng mga tao Lumalaki ang utang ng Pilipinas sa ibang bansa. So paano kapag nagipit yung mga bansa na yan at singilin tayo? Paano ng Pilipinas? Anong ibabayad natin? Actually, medyo mataas pa yung natin Yung foreign reserves natin mataas pa. Nasa $103 billion pa yung foreign reserve natin. So ngayon, saka na natin pag-usapan yan kasi medyo komplikado masyado yan. So ngayon mga kababayan kasi, buti na nga lang nagsulat tong bilyonaryo So basahin po natin yung sinabi ng bilyonaryo The national government debt was soared past the 15 trillion threshold as the end of February, reaching a record high of 15.1 trillion according to the latest report from Bureau of the Treasury. Yan, so syempre yung mga taong walang alam, kawawa na yung Pilipinas, panic mode ka agad yan. Panic mode. So sabi dito, no, the national debt stock increased by 2.63% from the previous month, primarily driven by economic debt, domestic debt issuance. Okay. So may binabanggit dito na domestic debt issuance. So tandaan natin mga kababayan, ang utang po ng Pilipinas hindi po sa ibang bansa. Ang utang po ng Pilipinas ay domestic, internal. Ang utang po ng gobyerno ng Pilipinas, utang niya rin po ito sa loob ng Pilipinas. Paano ko nasabi? Ito yun, nakalagay naman to dito Sabi dito, no, domestic debt reached 10 billion trillion. 10 billion trillion, sorry. Domestic debt reached 10 trillion. Okay Ibig sabihin nun mga kababayan, yung 15 trillion po na utang natin, ng utang po ng gobyerno ng Pilipinas, yung 10 trillion po dyan ay domestic debt. Utang po yan sa loob ng Pilipinas. Utang po yan sa mga financial institution, sa mga bangko rin po ng Pilipinas. Ayan Sabi dito continue lang natin Okay. Domestic debt reached 10 trillion by the end of February 2024, marking a 4% increase from January. This rise was attributed to a net issuance of government securities during the period. And then, ito yung nirereklamo ninyo ng mga DDS. Meanwhile, national government external debt amounted to 4 trillion, reflecting a marginal 0.56% decrease. So bumaba pa siya, di ba? From January 2024, the decline was influenced by favorable foreign exchange,
movement involving local and third currencies against the US dollar. So ngayon mga kababayan, para malinawan po tayong lahat, yung utang po ng Pilipinas, yung 10 trillion po na yan, utang po yan mismo dito sa Pilipinas mismo. Utang sa bangko, utang sa mga financial institution, or utang mismo, 'di ba, sa government to government. Ganun yun eh. Pero yung nirereklamo ng mga tatanga-tanga, na mga DDS at walang mga alam, na ang sinasabi nila na 15 trillion daw po yung utang ng Pilipinas sa ibang bansa, hindi. 4 trillion lang. 4 trillion lang. So ano bang pagkakaiba nito? Ano bang pagkakaiba nito? Parang ganito lang yan eh. Ito lang para makakuha tayo ng medyo maayos na metaphor, isip lang ako ng metaphor. Ito, may naisip ako metaphor. For example, sa loob ng bahay ninyo, buong pamilya kayo, nanay, tatay, ate, kuya, tsaka ikaw. So ang problema ninyo is pang araw-araw ninyong gastusin. Bayad sa kuryente, bayad sa internet, pagkain. So ang ginawa mo, umutang ka sa nanay mo. And then yung inutang mo sa nanay mo, ayun ang binayad mo sa internet, ayun ang binayad mo sa kuryente, sa pagkain, at saka nagtayo ka ng parisan or sari-sari store. Kasi parang ganoon eh. 'Di ba? Parang ganoon. So ayun ang internal debt sa loob ng bahay ninyo. So makokontrol niyo 'yan kasi yung utang nasa loob lang ng bahay ninyo. Pero kapag external debt po kasi 'yan, ang nangyari noon, umutang ka sa kapitbahay mo. Ganun po yung external debt. So umutang ka sa kapitbahay mo para pambayad ng kuryente. Umutang ka sa kapitbahay mo para pambayad ng pagkain or internet. And then nagtayo ka ng sari-sari store. So kapag yung kapitbahay mo nagipit, kahit wala ka pang pera, problemado ka. 'Di ba? Kung yung utang lang sa loob lang ng bahay ninyo yung utang nang galing. So may mga remedies 'yan. So ganoon kasi mga kababayan at saka mga ka-streetwise, no. Sabihin na nga po natin na maraming inutang si dating Pangulong Duterte. Ang dapat natin tanungin dito, no? Saan napunta yung inutang? Ayun po yung pinaka-importante dito. 'Di ba? Saan po nanggaling yung inutang? Ewan ko ba, 'di ba? So ngayon mga ka-streetwise kasi, meron kasi tayong tinatawag, 'di ba? So ito na nga sinasabi ko dito, no. In public finance, internal debt or domestic debt is the component of the total government debt in a country that is owned to lenders within the country. So sa loob lang, internal government debt is complement is external debt. The main sources of the funds for internal debts are commercial banks and other financial institution. So, ang punto kasi dito mga kababayan, wag nila kasing ikukumpara yung nangyari sa Sri Lanka sa nangyari sa Pilipinas. Una po kasi mga kababayan, yung utang po kasi ng Sri Lanka, external debt yun. Utang sa China yun. So magkaiba yun. And then mga kababayan, kung usaping utang lang naman yan, ito meron tayong tinatawag na debt to GDP ratio by country. So ang GDP to ratio, debt to GDP ratio, ito po yung parang pinagbabangga yung GDP ng isang bansa sa utang ng bansa. So kung makita natin dito mga kababayan, na yung Pilipinas po kasi ang baba pa ng natin, ang baba pa niya, yung Pilipinas tingnan niyo yung kulay niya. 'Di ba hindi pa ganoon ka-dark? Pero ibig sabihin yan, kung mas dark, ibig sabihin nun, mas mataas po yung debt to GDP ratio. So para mas malinaw mga kababayan, ito po yung mga pinakamataas na debt to GDP ratio. So sa Japan, merong 264%. So mas mataas po yung utang ng Japan kumpara po sa GDP nila. 'Di ba? Ayan yun eh. Sa Venezuela ganun din. Kapag pumalo na po kasi ng 100%, ibig sabihin nun, mas malaki pa yung utang kumpara sa GDP. Pero sa Pilipinas mga kababayan, hulaan nyo kung ilan lang. Sa Pilipinas po, pumapalo lang po siya, no? Philippine government debt accounted for 60% of the country's nominal GDP
in December 2023 yan. So isipin nyo lang mga kababayan, no? So ang punto kasi dito, wag kasi masyadong tinatakot yung mga tao sa utang-utang na yan. Hindi pa naman ganun kasama. Well, ang kailangan natin malaman dito kung saan napunta yung mga inutang. Well, kung si PBBM umuutang ngayon, so saan napunta yung inutang? Mas doon tayo dapat mag-focus. Kasi sa ngayon kasi mga kababayan, di ba? Sa ngayon kasi mga ka-streetwise, nasa maganda pa yung ekonomiya ng Pilipinas kung utang lang yung magiging basihan natin. Nasa maganda pa tayong estado. Teka lang, meron tayong ekonomista na nag-comment. Ito ano to ekonomista to Takero, malayo na yan about sa external tinitingnan lang PPP, Power Purchase Party. Ano yung Power Purchase? Ito yung ito yung kung magkano yung kung ilan yung nabibili sa pera. Ayun, di ba? Oh. So yan. So ngayon mga kababayan, kasi ang punto natin dito, ito. Tulad nga ng sinabi ko kanina, huwag tayong maging masyadong hysterical sa utang. Ang kailangan natin malaman saan napunta yung utang. So, sa pagkakataon nga po ni PBBM, meron po tayong budget deficit. So, doon po napupunta yon, di ba? So, medyo mahabang usapin po kasi talaga ito. Kaya medyo natin to i-round up na natin. So, ang punto dito mga kababayan, yung 15 trillion po na utang na yan, hindi pa ganun kasama yan. Naniniwala ako doon. Kasi yung mayaman naman ng Pilipinas, in terms of GDP, yumayaman po ang Pilipinas. Magreklamo kayo kapag yung Pilipinas bumababa yung GDP, tumataas ang utang. Doon tayo mabahala. Pero pag ganyan lang na tumataas ang GDP natin, tapos ang utang, di ba, tumataas din ng hindi naman ganung nag-elevate. So, okay lang yan. Di ba? Yun. So yun mga kababayan, so kayo po, ano pong masasabi nyo nga po dito sa 15 trillion nga po na utang ng Pilipinas? So actually, nagbayad naman tayo ng 1.6 trillion nung nakaraang taon. So ngayon, kailangan na natin magbayad na naman bago matapos ang taon. So mababawasan ulit to. So mangyayari niyan, wala ganun talaga yung ekonomiya di ba? So yan, so kayo po, ano masasabi nyo nga po dito sa pagtaas nga po ng utang? At syempre, mga kababayan, ang tanong dito, di ba, saan napunta yung inutang nung dating Pangulong Duterte? Kasi based on the historical data, talagang kay Duterte talaga nag-elevate yung utang ng Pilipinas. Yan so pa-comment na po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So thank you po mga kababayan.